So, ngayon pong month of May, we have a new series. Pag-uusapan po natin ay Meeting God's Expectation. Sino po ang pumunta dito ngayong oras na ito na kayo po ay nag-expect ng mga dakilang bagay kay Lord na gagawin ng Lord sa inyong buhay? Yan. Sino po dito ang nag-expect na may magandang mangyayari sa buhay niya? Yan. So, lagi nating naidideklara, nasasabi sa ating mga kapatiran, nasasabi sa iba na let's expect greater things, let's expect wonderful things, good things from God. No? Every time na tayo po ay pupunta dito sa church, lagi tayong nag-expect na may gagawin si Lord sa mga buhay natin. Pero ang hindi natin alam, si Lord pala po ay nag-expect din sa atin. Alam po ba natin na ang Diyos ay nag-expect din sa atin? If you want God to meet your expectation, the first thing that you must do is you must meet His expectation. Kaya sabi ng Bible, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng bagay na kailangan mo ay kanyang ipagkakaloob. So, ibig sabihin, bago mo makamtan yung mga bagay na ine-expect mo sa Diyos, kinakailangan i-meet mo muna yung ine-expect ng Diyos na gagawin mo para sa Kanya. Sa loob po ng isang buwang ito ay pag-uusapan natin ano po ba yung mga bagay na ine-expect ng God mula po sa atin. So, ito pong first Sunday, we will talk about what God expects from us. Ano ba ang na-expect ng Diyos na gagawin natin sa Kanya. And then, sa pangatlong session, we will talk about ano yung ine-expect ng Diyos na gagawin mo sa sarili mo. At sa last part, ano ang ine-expect ng Diyos na gagawin mo para sa iba. Okay? So, today, let's talk about what God expecting from you. Samahan po ninyo ako sa pagbabasa natin ng salita ng Diyos. Ito ay makikita natin sa Luke chapter 14, verse 16 hanggang verse 24. Basahin po natin sabay-sabay. Sumagot si Jesus, may isang lalaking naghanda ng isang malaking piging at marami siyang inanyayahan. Sabihin mo sa iyong katabi, you are invited. You are also invited. Verse 17, go. Nang dumating ang oras ng piging o ng celebration, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan kong puntahan. Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. At sinabi ng isa, nakabili ako ng 5 pares na baka at kailangan kong isingkaw para masubok. Kailangan ng i-road test. Okay? Kaya na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa pa, bagong kasal ako, hindi ako makakadalo. May honeymoon yata. Bumalik ang alipin at ibinalita sa kanyang Panginoon. Nagalit ito at sinabi sa alipin, lumabas kang madali sa mga lansangan at makipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga pulubi, mga pingkaw, mga bulag, at mga pilay. Pagbalik ng alipin ay sinabi niya, Panginoon, nagawa ko na po ang iniutos ko sa inyo. Ngunit maluwag pa. Kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, lumabas ka sa mga lansangan at mga landas at pilitin mong pumarito ang mga tao upang mapuno ang aking bahay. Sabihin mo sa iyong katabi, gusto ng Lord na mapuno ang kanyang bahay. Sa kabila naman, gusto ni Lord na mapuno ng tao ang church. Amen? Naniniwala ba kayo na ang bahay ng Panginoon ay ang church? Amen. Sabi ng verse 24, sabay-sabay, sinabi ko sa inyo, o sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ko ay hindi makakatikim ng aking handa. Sabi mo sa iyong katabi, huwag kang papayag na hindi mo matitikman ang inihanda ng Panginoon para sa iyong buhay.
Mga kapatid, I am telling you that God has prepared something better, something great for those who meet His expectation. Ako ay naniniwala na bawat isa sa atin ay mayroong mga dakilang bagay na inihinda ang Diyos. Pero para mo ito matanggap at bago mo ito matanggap, kinakailangan ma-meet mo muna kung ano yung ine-expect ng Diyos. At kapag na-meet mo kung ano yung expectation ni Lord, automatic na yung lahat ng bagay na yon na ipin-repair ng Diyos ay dadaloy sa iyo. Sino dito ang gustong madaluyan noon? Amen. Kaya lamang ang problema, mga kapatid, yun po mga inihanda ng Diyos doon po sa mga tao na kanya pong inanyayahan. Sabi ng Bible, hali kayo, nakahanda na ang lahat. Tawagin na yung mga inanyayahan. Ano po ang ibig sabihin po ng story ito na ginawa ng ating Panginoong Jesus? Alam niyo po ba na ang pagpunta dito ng ating Panginoong Jesus ay para tayo itubusin sa ating mga kasalanan, para po tayong lahat bayaran yung ating mga pagkakamali doon sa krus ng Kalbaryo, at para magkaroon po ng kapatawaran. At nung si Jesus po ay maialay na ang kanyang buhay, ready na po ang pagpapatawad ng Diyos, ready na po ang kagalingan, ready na po, mga kapatid, yung kapangyarihan ng Diyos na ipagkaloob sa atin. Kaya lamang ang problema ay hindi natin ito natatanggap. It is because ang problema ay nasa atin. Sino dito ang gusto niyang siya may matanggap sa Panginoon? Para matanggap mo ang isang bagay na kailangan mo sa Kanya, kinakailangan lumapit ka. Kailangan mong lumapit. Kailangan mong humakbang. Dinideklara natin, ngayong may gagawin ng Diyos. Totoo naman yun, pero dapat mo maintindihan, may gagawin ka rin. Sabihin mo nga sa iyong katabi, huwag mong kakalimutan na may gagawin ka rin. May gagawin si Lord doon sa mga tao may ginagawa para sa Kanya. Sino dito ang nag-expect talaga na may gagawin si Lord? Pero si Lord nag-expect din sa iyo na may gagawin ka para sa Kanya. Naiintindihan naman siguro ako ni Lord na ako ay busy, hindi ako makakadalo sa church. Naiintindihan naman ako ni God, marami akong labahin. Naiintindihan ako ni God na ako'y kailangang magtrabaho dahil marami akong pangangailangan sa buhay. Naiintindihan naman ni God na ako ay gipit, kaya kailangan kong pumayod kahit araw ng linggo. Tingnan nga natin kung si Lord ay masaya sa gayo nating katuwiran. Basahin po natin ang verse 21. Bumalik ang alipin at ibinilita ito sa kanyang Panginoon. Naintindihan ni Lord ang kanilang mga alibay at ang kanilang mga excuses. Sabi, nagalit ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, lumabas ka, magtawag ka, tawagin mo kahit sino. At sinabi niya, isa man doon sa mga taong nagsasabi, may mga excuses, hindi sila makakatikim ng mga inihanda ko. Kaya ang inihanda ng Diyos ay para lamang doon sa mga taong handang katakbuhin si Lord every time na siya ay sinasamba sa lugar na ito. Are you ready to meet God? Are you excited? Or always excited every time na tayo po ay pupunta dito po sa church? Huwag naman sanang maging parang relihiyon lang ang ating pagpunta sa church. Yung kinasanayan na natin tayo pupunta sa church, kinaugalian na natin, pagkatapos kakain, meron tayong family gathering right after this. Alam niyo po, mga kapatid, na si Lord ay nag-expect ng mga mabubuting bagay na gagawin mo para sa Kanya. Now, may 4 na bagay ako na i-share sa inyo ngayong pong araw na ito. Ano ba ang ine-expect ng Diyos na gagawin natin para sa Kanya? What God expects that we will do for Him. Ano ba ang ine-expect ng Diyos na gagawin mo para sa Kanya? So, number 1, God expects that you will repent and surrender to Him.
Sino dito, ang inaamin niya, na siya ay may mga pagkakamali sa buhay? O nagkakamali sa buhay? Meron mo ba ditong handang aminin na siya ay may pagkakamali sa Diyos? O wala yata, ako lang yata ang nagkamali sa buhay? Sino dito ang inaamin niya na siya ay may nagagawang mga pagkakamali sa buhay? O pagkakasala? Madalas kapag po ang tao po ay nagkakasala, ang tendency niya palagi ay siya'y humiwalay, lumayo sa Diyos. Naalala niyo po ba na noong pong si Adan ay magkasala at sumuway sa Panginoon, ang ginawa po niya, instead na siya po ay mag-sorry at humingi ng tawad sa Diyos at lumapit at magpakumbaba, siya po ay tumago. Pero alam niyo po, si Lord, sa tuwing tayo po ay nagkakamali, sa tuwing tayo po ay nagkakasala, sa tuwing tayo ay may nagagawang hindi maganda, ang ini-expect ng Diyos sa atin ay tayo ay lalapit sa Kanya, magpapakumbaba, at tayo po ay hihingi ng tawad. Yun ang ini-expect ng Diyos sa atin. Sabi ng Isaiah chapter 65, verse 1 and 2, basahin po ninyo. Sabi ng Panginoon, ako ay nakahanda na ang bayan ko ay dinggin. Kaya lang ang problema, ayaw nilang tumawag sa akin. Si Lord nag-e-expect na ikaw ay tatawag sa Kanya. Sabi niya ay, narito ako at laging naghihintay. Para ano? Para sila ay tanggapin. Kaya lang ang problema, ayaw nilang lumapit sa akin. Kaya kung ikaw ay may mga pagkakamali sa buhay, huwag kang lumayo sa Diyos. Huwag kang humiwalay. Huwag kang umalis sa church pag ikaw ay nagkakasala o ikaw ay nagkakamali. Dahil ang ini-expect ng Diyos sa tuwing magkakamali ka at magkakasala ka, ang expectation ng Lord para sa iyo ay ikaw ay hihingi ng tawad sa Kanya at ikaw ay magsisisi sa iyong mga kasalanan. Pag sinabi po natin mga kapatid na pagsisisi, hindi, Lord, forgive me, God bless you, bye-bye, hindi po yun ang ibig sabihin ng repentance. Repentance is changing the way you think. Repentance is change yourself. Babaguhin mo ang iyong buhay. Noong pong ang Panginoong Jesus ay bumaba dito sa lupa, siya ay nangaral patungkol sa kaharian ng Diyos. Actually, siya nga po ay nangaral. Ano ang kanyang pangaral? Doon sa Matthew chapter 4 verse 17, repent, for the kingdom of God is at hand. Bakit yun ang preaching niya? Kasi siya po ay nag-expect right after ng kanyang preaching, pag siya nagpa-altar call, mayroong magre-repent. Sa totoo lang ako po, bilang umangangaral, kung ano po ang aking itinuturo, yun po ang ine-expect ko na mangyayari. Right after ako ay magturo, kapag halimbawa nagturo po ako ng patungkol sa deliverance, ako po ay nag-expect na mayroon pong mangyayaring deliverance. Kapag ka po ako ay nagturo po ng kasaganaan sa tao, ako po ay nag-expect na yung kasaganaan ay magmamanifest doon sa mga tao. Bakit si Lord nag-preach ng repentance? Ang unang-unang preaching ni Jesus ay repent, for the kingdom of God is at hand. Why? Because God is expecting from you and from me na tayo ay magsusurrender, magsusuko ng buhay, at tayo ay magsisisi sa ating mga kasalanan. Actually, ang Panginoon nga, doon sa Isaiah chapter 1 verse 18, ano bang sabi ng Panginoon? May imbitasyon doon hali kayo, magliwanagan tayo, gano'n man kadami ang inyong kasalanan, kahit kayo maruming-marumi sa inyong mga kasalanan, gano'n man kadumi kayo, kayo ay gagawin kong maputi, kayo gagawin kong busilak sa kaputian. Kita po ninyo yon, si Lord ay nag-expect na ikaw ay lalapit sa Kanya at isusuko mo ang iyong buhay, tapos ang ginagawa mo, lalo kang lumalayo. Kung mapapansin ninyo, bakit nagkakaroon minsan ng mga famine? Bakit nagkakaroon ng mga lindol? Bakit nagkakaroon ng mga dilubyo o magkakaroon ng mga gera? Ang sabi ng Bible, bago dumating ang ating Panginoong Jesus, ay meron pong mga palatandaan ang kanyang pagparinto. Pero hindi pa ito ang wakas. Magtitigma ang bansa laban sa kapwa bansa, magkakaroon ng takutom, magkakaroon ng mga kalamidad, magkakaroon ng mga karahasan, ang evil ay mag-a-arise. Bakit sinabi ng Lord na mangyayari ang mga ganon? Tapos meron pang mga global warning, yung binabaha, ngayon hindi binabaha. At yung mga hindi binabaha, ngayon hindi binabaha. Dati sa Dubai, sobrang init. Hindi binabaha.
Sa Dagupan lang ang binabaha. Ngayon nabaligtad, parang na tayong nasa Dubai. Ang Dubai nasa ang Dagupan, parang Dubai. At ang Dubai parang Dagupan, na binabaha na ngayon. Bakit ganoon ang nangyayari? Ano ang ina-expect ng Diyos kapag nangyayari ang mga kalamidad? Ikaw ay magbabalik loob at ikaw ay magsisisi at tatalikod sa iyong mga kasalanan. Pero ang nakakalungkot, ang tao po sinisisi palalo ang Diyos, minumura ako may Diyos, ganito, ganyan. Na yun po pala ay wake-up call sa ating lahat para tayo ay manumbalik na sa Diyos. Isurrender na natin ang ating buhay sa Kanya at tayo ay magbalik loob sa Kanya. Sabihin mo sa iyong katabi, ine-expect ng Diyos ngayong huling araw na ikaw ay magbabalik loob at lalapit sa Kanya. Alam niyo po, nung ang Panginoong Jesus ay mangaral ng salita ng Panginoon, ang kanya pong opisina ay kanya po itong isinet up sa Capernaum. So nangaral siya at gumawa siya ng mga miracles sa place of Capernaum. Yan po ang talagang napakaraming mga himala. Yung Capernaum, kabarangay niya, o kadikit niya yung Bethsaida, yung Corazin, at saka yung mga iba pang mga places. So lahat po ng mga nakaparang parang Dagupan, Kalasyaw, Mangaldan, parang gano'n. So ibig sabihin, lahat ng mga nakapaligid sa Capernaum, na-witness nila ang miracle, na-witness nila ang signs and wonders. Bakit ginagawa ng Lord yun? Para yung mga tao na nabubuhay sa kasalanan ay magkaroon ng reverential fear of the Lord, magising sila at manumbalik sa Panginoon at talikdan nila ang kanilang mga kasalanan. But listen, those people disappoint God's expectation. Kaya sabihin mo sa iyong katabi, do not disappoint God's expectation from you. Sa Matthew chapter 11, verse 20 and 21, na-disappoint ang Lord, na-disappoint. Sabi niya, sinumbatan daw po ni Jesus ang mga bayang ginawan niya ng maraming kababalaghan. Bakit? Sapagkat hindi sila nagsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Imagine, every time na may makikita tayong mga miracles at marirealize natin na, wow, nag-miracle si Lord, samantalang ako, I am not worthy to see that kind of miracles. I am not worthy to experience that kind of miraculous blessing. I am not worthy to experience that kinds of miracle. Ang purpose pala nung kaya si Lord ay gumagawa ng mga dakilang bagay sa harapan mo para ikaw ay magkaroon ng reverential fear of the Lord at isuko mo ang buhay mo sa Kanya at manumbalik ka sa Kanya. Ganun po pala. Kaya pala si Lord ay nagpapakita ng mga himala. Kaya lang na-disappoint si Lord because they don't meet God's expectation. Na ini-expect ng Lord, magsisisi sila. Kaya nung gumawa ng miracle si Lord, hindi po sila nag-repent. Kaya sabi ay, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, sapagkat kung sa Tero at Sidon ginawa ang mga kababalaghang ginawa sa iyo, kung sa Dagupan lang ginawa, yun. Sigurado kaya, magre-repent ka din. Alam niyo po, yung mga nagpe-persecute kay Jesus, magpakita lang siya ng himala, maniniwala na kami sa Kanya. Actually, ang tagal na niyang gumagawa ng himala. Nung hindi pa nga siya nakapakusapos, naghihimala na. Bumuhay ng patay, nagpakain ng marami. Pero wala rin, hindi rin nag-repent, matigas pa rin ang ulo. Kaya sabi, kawawa kayo, Corazin, kawawa kayo, Bethsaida, sapagkat kung sa Tero at Sidon ginawa ang mga himalang yan, sana, nag-repent na sila, nalungkot na sila sa kanilang mga ginawang kasalanan, malalo na sana silang nagdamit ng sako, naupo sa abo, ang mga taga roon, at ipinakikita nila na sila ay nagsisisi. Now, alam niyo po ang nangyari? Dahil kinurse ng Panginoon yung mga taong hindi nagsisi. Ang Diyos ay nalungkot. Kaya pag tinignan niyo po sa Google, yung Bethsaida, yung Corazin, na dating mga magagandang places, ngayon, puro mga bato-bato na lang at mga nakatindig na mga poste. Pero wala na kayong makikita magandang place doon. Yung Corazin, yung Bethsaida, is a desolate place today. Bakit? Because they don't meet God's expectation. Because they
disappoint God's expectation. Kung nagsisi lamang sana sila, di sana'y maganda ang kinauwian ng kanilang buhay. Alam niyo po ba, nung si God, nung panahon pa pala ni Jonah yun na ang Nineveh ay gugunawin ng Panginoon within 40 days. Nangaral si Jonah doon. Pero alam niyo po, yung pong mga tao ay natakot. Sila po ay nag-repent. At dahil nag-repent po sila sa kanilang mga kasalanan at tumalikod, nakita ng Diyos ang kanilang pagsisisi at winidraw ng Panginoon yung judgment at hindi na po sila pinaulanan ng apoy. Instead, ibinless po sila. So do you want to experience blessing instead of cursing? All you have to do is to meet God's expectation. Sana ay ma-meet natin kung ano yung ine-expect ng Diyos sa atin. Every time na tayo ay pupunta sa church, nag-i-expect sa iyo ng something. God is expecting something from you. Every time you come here, every time you attend the church, every time na darating ang araw ng Sunday, God is expecting you na ikaw ay pupunta dito at kakatapuin mo siya. Amen? At yung mga nandirito ngayon, congratulations. Hindi ninyo binigo ang Lord sa kanyang expectation. Amen? Nasubukan nyo na ba makipag-date o makipag-meet sa isang tao, sa isang place na maganda, pinaghandaan ninyo, dahil nag-i-expect kayong siya ay pupunta, naghanda pa kayo ng maraming handa, tapos hindi dumating, ano po ang inyong mararamdaman? Nadidisappoint kayo at nagagalit. Ganyan po ang nararamdaman ng ating Panginoong Jesus. Kung ikaw, pagka meron kang tao na imimit at na-disappoint ka ng iyong kamiting, hindi sumipot, ikaw ay hindi na lang nalulungkot, ikaw ay nagagalit pa. Alam niyo po, same feeling na nararamdaman ng Panginoong Jesus kapag dinidisappoint mo si Lord. Salamat sa JA1. Tayo dito ay sinisikap natin na i-meet ay yung mga bagay na ina-expect ng Lord. Okay? Pangalawa, God expects that you will believe and put your trust on Him. Ano ang ine-expect ng Lord sa atin? God expects that you will believe and put your trust on Him. Sinabi ng Panginoon sa bansang Israel, sa pamamagitan po ni Propeta Jeremias, na parurusahan ko ang sino mang tumalikod sa akin at magtiwala sa lakas ng kapwa na mayroong hangganan ang buhay. Bakit? Kasi ang gusto pala ng Diyos sa atin ay tayo ay magdepende, sumandal at magtiwala sa Kanya. Yun ang gusto ng Panginoon. Tayo ay magtiwala, tayo ay sumandal, tayo ay magdepende sa Kanya. Nasabi ng Panginoon, huwag kayong lalayo sa akin. Sa akin kayo umasa, sa akin kayo magtiwala. Nung ang Panginoong Jesus ay pumunta sa kanyang pong bayan, ang pangalan po ng kanyang bayan ay Nazareth. Di siya po ay nangaral. Bakit niya ginalingan? Nangaral siya patungkol sa paghahari ng Diyos at nagpakita siya ng mga katakot-takot na mga himala. Pero yung mga tao po, hindi po bumilib sa kanya. Hindi bumilib. Sino ba naman yung Jesus na yan? Kilala natin tatay niya, di ba? Karpintero, tsaka yung nanay niya, taga rito. Tsaka yung mga kapatid niya, kabarkada natin eh. Tsaka yung mga brother niya. 7 sila magkakapatid. Sabi ng Mark chapter 6, verse 5 to 6, ang mga tao po ay hindi naniwala. Hindi daw po nakagawa ang Panginoon ng anumang kababalaghan doon maliban sa pagpapatong ng kanyang kamay sa ilang may sakit upang pagalingin ang mga ito. Tingnan ninyo, look at verse 6. Basahin natin sabay-sabay. Go. Nagtaka siya. Bakit? Sapagkat hindi sila sumasampalataya. Ang ine-expect ni Jesus sa kanyang pagpunta sa kanyang bayan, kapag siya'y nangaral, those people will believe and put their trust on Him. Kaya lamang, hindi nangyari yung kanyang ine-expect. Kaya nagtaka siya eh. Bakit? Kasi hindi yun ang ine-expect niya. Dahil, nung pumunta siya sa Capernaum, grabe ang mga miracle na pumunta siya doon sa
place of Gentile, ang daming naniwala, ang daming nanampalataya. Siguro, siyempre, taga rito ako. Blood is thicker than water. Ikaw. Nung pumunta doon sa kanyang lugar, nangaral, patungkol sa paghahari ng Diyos, sabi po ay walang naniwala, kaya nagulat ang Panginoon. Jesus disappointed to his expectation doon sa kanyang bayan. Ano ang ine-expect ng Diyos sa iyo at sa akin? God is expecting you to believe and put your trust on Him. Kaya kapag mayroong mga pangangailangan na dumarating sa atin, kahipitan, sakit karamdaman, o may nangyayaring mga hindi magaganda sa ating panahon, laging nangangaral ang Panginoon ng mga encouragement, laging nagpapaalala si Lord. Bakit? Because God is expecting you and I that you will put your trust and believe on Him. Yun, kaya sabi ng Panginoon tingnan nyo nga yung mga ibon, hindi naman sila nag-aani, hindi naman sila nag-aaral, nagtatanim. Tingnan ninyo. Tingnan ninyo yung mga bulaklak. Tingnan yung mga hayop sa parang. So, ibig sabihin, ina-expect ng Diyos na kapag dumarating ang iyong mga pangangailangan, dumarating ka, dumadaan ka sa pagsubok, ang ina-expect ng Diyos, you will believe on Him and put your trust on Him. Expected yun ni God. Kaya lamang, ang tanong, dinidisappoint mo ba o pinasasaya mo ba si Lord? Pinupulfill mo ba yung expectation ni Lord sa iyo o dinidisappoint mo siya? Minsan, si Jesus po ay sumakay po sa bangka kasama ang kanya pong mga alagad. Ano kaya yun? Si Jesus kaya ay natulog o nagtutulog-tulugan? Doon po sa Mark chapter 4 verse 40. Di habang nandun po sila naglalayag, si Jesus ay natulog. Ano kaya? Sinadya kaya ni Jesus na matulog? O siya kaya nagtutulog-tulugan? O talagang nakatulog talaga? Noong kung dumating ang malakas na bagyo, malakas na unos, inampas ng malakas na alon, ang kanilang mga bangka, natakot ang mga alagad at hindi alam ang gagawin. Kaya tinawag nila si Jesus at sabi, Lord, baliwala lang ba sa'yo na kami mamatay? Tapos gumising si Jesus at ni-rebuke yung wind, pinatahimik ang dagat, pinatigil ang alon. Tapos ang sabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, why are you afraid? Have you no faith? Tingin niyo sa Tagalog, sabi ng Panginoon, bakit kayo natatakot? Hanggang ngayon ba'y wala pa rin kayo pananampalataya? Ba't sinabi ng Panginoon yon? Ang ine-expect ng Lord, sa tagal na natin magkasama, almost 3 years na akong nag-demonstrate ng power, almost 3 years na akong nagturo sa inyo about faith, about the kingdom of God, na 3 years na akong nagturo sa inyo ng paanong pagtitiwala. Siguro naman, meron na dapat kayong faith, pero sa pagkakataong yon, Jesus was disappointed to His expectation from His disciples. Sabi ng Panginoon, hanggang ngayon, wala pa rin kayong pananampalataya. Tagal ko nang nag-preach sa inyo, hindi pa rin kayo natuto. Kung kayo po ay teacher, halimbawa, at nagtuturo kayo ng math, 1 plus 1, 2 plus 2, ine-expect nyo ba na matututo ang estudyante o hindi? Diba? Hindi matututo. Hindi. Ang ine-expect mo, kaya ka nagtuturo, matututo siya habang nag-aaral siya sa iyong klase. At gayon din si Jesus. Ine-expect niya na ang kanyang mga disipulo, kasama na tayo doon, na itinuturo sa atin ang salita ng Diyos linggo-linggo. God is expecting you and I that you will believe on Him and put your trust on Him. Yan ang nakakalungkot. Maraming mga Kristiyano, pag nagkasakit, tatakbo pa sa albularyo, magpapatapal, magpapalaway. Pagka nagpa-pray sa pastor, hindi gumaling. Tatakbo sa albularyo, magpapatawas. Ang ibig sabihin po niya, mga kapatid, hindi pa tayo natututong manampalataya. Now, God is expecting from you and from me that you will put your trust and believe on Him. Tayo po ba ay nananalig na sa Diyos? Congratulations, you meet
God's expectation. Pangatlo, God expects that you will praise, worship, and giving thanks to Him. Ano pa ang ine-expect ng Diyos na ating gagawin sa Kanya? Ine-expect ng Diyos, pupurihin mo siya, sasambahin mo siya, at siya iyong pasasalamatan. Tatanungin ko po kayo, meron bang dahilan para si Lord ay ating purihin, sambahin at pasalamatan? Check yourself. May dahilan ba para ikaw ay magpuri sa Diyos? Meron ka bang nakikitang dahilan para ikaw ay magpasalamat sa Diyos? Bilangin natin ang mga bagay na ginawa ng Lord sa atin. Meron ba kayong napansin sa buhay ninyo na ginawa ng Lord, na masasabi ninyong ginawa ng Lord yun para sa inyo? Sino dito ang may bibig? Sino dito ang may kamay? Alam niyo po ba na si Lord ang naglagay ng bibig, si Lord ang naglagay ng kamay? At ano ang ina-expect ng Lord sa kamay na yan? Na meron ka at sa bibig na meron ka. Tatahimik na lang yan? Bakit tayo nilagyan ng Diyos ng bibig? Bakit tayo binigyan ng Diyos ng kamay? Ano ang ina-expect ng Diyos na gagawin ng kamay mo at ng bibig mo? Si Jesus po ay nag-perform ng miracles noon. Dahil doon ay naging popular siya. Maraming tao naka-witness ng kanyang ginawang mga himala. Ngayon po, nung siya po ay papunta sa Jerusalem para maganap ang kanya pong misyon, kaya nang pupunta siya sa Jerusalem para bisitahin, siya po ay nag-rent, hindi naman nag-rent nanghiram pala ng sasakyan, brand new 4-wheel donkey. At kanya po itong hiniram, pero binalik din. Habang ang Panginoong Jesus po ay nakasakay doon, nakasakay sa donkey, yung mga tao po ay nagpupuri, umaawit sila at nagsisigawan, purihin ang anak ni David, purihin ang Diyos. Nagpupuri sila. Yung mga palaspas. Doon kinuha nga po nung sa Katoliko yung ibinawag ay yung palaspas ngayon, may yung mga insecure ba? Yung mga nai-insecure na mga Pharisee, mga Sadducee. Habang nagpupuri, yung mga tao, dahil sa mga kababalaghan po yan at kamanghamanghang bagay na ginawa ni Jesus during that time, kaya ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos. Ikaw ba naman, ni-restore ng Diyos ang buhay? Ikaw naman ba naman na ang Diyos pinagaling ka? Ewan ko ba naman kung hindi mo siya pupurihin? Baka hindi ka magkamayaw, yung may utang ka, tapos biglang nabura utang mo, ewan ko naman kung hindi ka mapalunda. Diba? Sinong hindi mapapalundag at mapapapraise the Lord? Yung iba nga, instead of praise the Lord, pupukutsin ka. Hindi yun ang ina-expect ng Lord na sasabihin mo. Ano ang ina-expect ng Lord? Ina-expect ng Lord na pupurihin mo siya doon sa mga kamanghamanghang bagay na ginawa niya sa iyo. Kaya kabi kamay, may bibig. Alam niyo po ang ginawa ng mga na-insecure na mga Pharisee. Sinabi, Jesus, sawayin mo nga yan, mga maiingay na mga taong yan. Sinabi ng mga Pariseo, patigilin daw po yung mga sumisigaw na mga tao. Ano ang sabi po? Doon sa Lucas chapter 19, verse 38 hanggang 39 hanggang 40. Anong sabi ng Panginoon Jesus? Sumagot siya. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Sabihin mo sa iyong katabi, kapag tumahimik ka, baka lumipat ang bato. Papayag ka ba na yung bato ang magpupuri sa Diyos? Nakakatakot niya, baka biglang umulan ng bato sa bahay niyo. Naalala niyo, mayroong mga place na inuulan talaga ng mga malalaking bato. Yung iba, buti buhangin lang. No? Huwag kang papayag na bato ang magpupuri sa Diyos. Samantalang ikaw ang ginawa ng Diyos ng himala, ikaw ang ni-restore ng Diyos, ikaw ang binigyan ng Diyos ng hininga, yung ang bato ng living things. Ikaw may buhay, ikaw ay may hininga, tapos hindi mo pupurihin ang Diyos. Sa iba, kalokohan yung ginagawa natin, pray-praise the Lord kayo, palakpak kayo ng palakpak dyan. Pero hindi nila alam, mga kapatid, kapag tumigil ka, sa pagpupuri sa Diyos, di ba parang insulto naman sa atin, ikaw yung may bibig, ikaw yung may kamay, hindi ka makapalakpak, ikaw yung may bibig, hindi ka makakanta sa Panginoon.
Samantalang ini-expect ni Lord, yung bibig na yan, magpupuri sa Diyos yan. Ini-expect ng Diyos na yung kamay na yan, papalakpak yan para sa Kanya. Pag ang palakpak daw ho ay gano'n para daw ho sa asiraan mo. Pag ang palakpak daw ho ganyan, para daw ho sa lamok yun. Pag daw palakpak ay ganyan, para daw ho kayo Lord. Sabi natin, palakpak para kay Lord. The best na palakpak para kay Lord. Dito sa JA1, di tayo papayag ng bato ang magpupuri sa Diyos. Tayo habang nabubuhay, magpupuri tayo sa Diyos. Amen? Minsan, ang ating Panginoong Jesus ay pumunta sa place ng mga Samaritano. Isang tanghali, siya ay nagutom, pumunta siya po sa isang balon. May balon po doon Meron po doon isang babae na iigib. Isang babaeng marumi ang pamumuhay. Na-encounter niya ang Panginoon at nagkaroon po sila ng conversation at nagpakilala ang Panginoon sa kanya. Nagkaroon siya ng encounter. Nakilala niya si Lord. Sabi niya, Lord, parang kayo po ay prophet. Parang po ay kayo ay propeta. Kasi ang mga pumupunta po dito, mga prophet. At ang mga ninuno namin ay sumasamba dito, sa lugar na ito. Pero ang sabi ni Jesus, maniwala ka sa aking ginang. John chapter 4 verse 19. Dumarating na ang panahon ngayon naman, nasasambahin ninyo ang Ama. Hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Ninyo siya sasambahin. Hindi nyo nakikilala inyong sinasamba, pero nakikilala namin ang aming sinasamba sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ang sabi ng ating Panginoong Jesus sa John chapter 4 verse 23. Ngunit dumarating ng panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. 24, ang Diyos sa Espiritu, kaya't dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. God expects that you will praise and worship Him. At ano ang klaseng pagsamba na ina-expect ng Lord sa iyo? You will worship Him in spirit and truth. Kaya sabi, ang Diyos ay Espiritu. Ay, Pastor, ba't wala tayong mga naka-display ng mga anito dito pag tayo nag-worship? Kasi nga, yun ang sabi ng ating Panginoong Jesus. Ang Diyos ay Espiritu. Pag sinabi natin Espiritu, ang Espiritu po is like air. Sino dito nakakita na ng hangin? Ako, Pastor, yung kapitbahay namin, ako, pag nagkukwento, ay, iba yun, mahangin yun. Air, hindi nakikita. Hindi mo siya nakikita. Napipil mo lang siya, pero ang air ay hindi mo nakikita. Kaya sabi ng Panginoon, sa Exodus chapter 20, nung ako ay nag-appear sa inyo sa Mount Sinai, wala kayong nakitang image, wala kayong nakitang anumang itsura, kaya huwag kayong gagawa ng mga imahe, mga repulto, at mga kung ano-ano para inyong sambahin. Because God is Spirit. So, you must worship Him in the Spirit. So, dahil Spirit to, hindi mo siya nakikita, sasambahin mo din siya. In the Spirit, we are worshiping Him, we are singing, we are clapping our hands and praising Him. Nasaan yun? Nasaan yun? Hindi. In the Spirit, siya ay naandito. Sabi ng Bible, if there are 2 or 3 gather in His name, He is in our midst. Naandito siya. Bagamat hindi natin siya nakikita, pero as you worship Him and praise Him, naandito siya at mararamdaman mo ang Kanyang presensya. Minsan ikaw hihipo, maiiyak ka na lang. Hindi mo nakikita ang Lord because God is a Spirit, pero natatouch ka. Bigla ka na lang nakukunbik sa iyong mga kasalanan at ikaw ay nagre-repent. So God is expecting us to praise Him and worship Him in the Spirit. At nag-i-expect din si Lord ng pasasalamat sa mga ginawa niya sa iyo. Sino dito ang makapagsasabi na maraming ginawang dakilang bagay ang Diyos sa kanya? Amen. Bakit? Si Lord ay gumawa ng mga ganong bagay sa buhay mo? God is expecting you that you will give thanks to Him. Noong ang Panginoong Jesus po ay naglalakad, siya po ay sinunda ng 10 lalaki pong may ketong. Yan po ay mababasa ninyo sa Luke chapter 17.
Habang naglalakad ang Panginoong Yesus, doon sa malayo ay may sumigaw na 10 kalalakihan, Jesus, Son of David, have mercy on us. Please, help us. Pagalingin niyo po kami. Sabi ni Jesus, sige, humayo kayo, umuwi na kayo. Umuwi na. Pag-uwi nila, napansin noong isa na wala na yung ketong niya. Yung sakit niya sa balat, na healed. Ano ang ginawa? Sa Luke chapter 17, verse 15 to 17, nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siyang sumisigaw na nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa, ibig sabihin, nag-worship. Kita nyo, magkakasama yung tatlong yan. Yun pong repentance and surrender, hindi ho naghihiwala yun. Diba? God is expecting you to repent and surrender yourself before Him. Ano pa? God expecting you that you will believe and put your trust on Him. Yung kung ikaw ay nananalig at nagtitiwala, hindi pwedeng maghiwalay din yun. And God expects that you will praise, worship, and giving thanks to Him. Magkakasama ho yung tatlong yun. Pag ikaw ay nagpuri, kailangan mo ring sasambahin siya at magpapasalamat ka. Hindi ka po pwedeng nagpupuri, hindi ka nagpapasalamat. Hindi po pwedeng nagpupuri ka, hindi ka sumasamba. Tingnan ninyo, nung ako na, noong isa na magaling na siya, ano ang ginawa niya? Siya po ay bumalik. At sabi ay, nagpuri, sumisigaw nagpuri, at nagpasalamat sa Diyos. At ano po ang sabi, mga kapatid, sa verse 16, nagpatira pa siya sa paanan ng Panginoong Yesus, at anong ginawa? At nagpasalamat. Ang tawag nila ay Samaritano. Imagine nyo, parang ganito, ano? Parang ganito, ano po, JA1 tayo lahat. Tayo lagi nakakarinig ng Word of God, ng encouragement, bless tayo ni Lord. Tapos may napadalo ditong Katoliko. May napadalo ditong Baptist, o basta hindi natin kasama lagi, napadalo lang. Eh, na-bless. Ang nangyari, yung pang nagpasalamat. Parang ganun. Sabihin mo sa iyong katabi, ay hindi tayo papayag. Dapat tayo ay magpapasalamat kay Lord. Kita niyo yung verse 17? Tingnan niyo yung verse 17. Hindi ba 10 ang gumaling? Tanong ni Jesus, nasaan ang siyam? Anong ibig sabihin noon? God expects that you will praise, worship, and giving thanks to Him. Every time na may matatanggap kang blessing, every time na ikaw ay mapopromote sa trabaho, makakatanggap ka ng medal, o sweldo, or whatever, o kagalingan, ang ine-expect ng Lord, pupurihin mo siya, sasabahin mo siya, magpapasalamat ka. Kaya lang ang problema, ang nangyayari sa atin, puro lang tayo, Panginoon, Panginoon, Panginoon. At puro hiling. Hiling tayo ng hiling. Pero nakalimutan natin na si Lord din pala ay nag-i-expect na pupurihin mo siya. Sasambahin mo siya. Hindi nga lang siya kumikibo. Pero ang Panginoon minsan, nagtatampo na rin. Diba mga mami, daddy? Diba minsan, yung anak natin, nakalimutan yung ating birthday. Hindi naman tayo nagpaparamdam na birthday natin. Diba? Hindi na ako naalala. Diba na, ikaw ay ano? Hindi, ako ay malaki na. Hindi na uso sa akin ang birthday na yan. Pang mga bata lang yan. Pero teka, nagtatampo ka rin, pag hindi naaalala. Diba? Diba? Sa palagay mo, yung Diyos, nung tayo ba nilikha, saan ba kinopya yung damdamin na meron tayo? Di ba we are created according to the image of God? Ikaw nga, may ginawa kang mabuti. Di ba? Paalis ka sa bahay mo, magkikilay ka ng maganda, magsusuklay ka, papagatay mo yung buhok, papapariban ka, magbibihis ka ng maayos. Wala lang ba yun? Hindi. Nag-e-expect ka din na, uy, may babati, ganda naman ang hair mo. Di ba? May kapatid pa ba yan? Di ba? Nag-e-expect din naman tayo kahit katiting na tayo pupurihin. Di ba? Sa ating appearance. Tama o mali?
Oo. Diba? Ano ang feeling? O, ang ganda ang feeling mo, diba? Parang ang saya-saya mo dahil napuri ka. Pag meron kang tinulungang tao o ginawang mabuti, kahit naman siguro pa paano nag-e-expect ka na magpapasalamat man lamang yung taong yun. Hindi mo man hinihinging gantihan ka rin, pero at least TY, Mars TY, di ba? Eh yung hindi ka man lang pinasalamatan, hindi ka man lang pinainom ng tubig na may kulay. Di ba? Parang nakakainis naman yun, ba? Tinulungan mo na nga ni TY, wala. Ikaw nga nagtatampo. Pag hindi ka napuri. Ikaw nga nagtatampo. Pag may ginawa kang mabuti, hindi ka napasalamatan. How about God? Naniniwala kayo, nag-expect din si Lord? Sabihin mo sa iyong katabi, do not disappoint God's expectation from you. Yes. So, nasaan daw ang 10? O, ibig sabihin, nag-e-expect siya. Ba't niya pinagaling yun? Nag-e-expect siya doon sa 10, na yung 10 yun ay magpapasalamat. Pero, isa lang yung bumalik. Tithes lang. Tithes lang, o. Kaya yung tithes ninyo, pag ibinibigay ninyo kay Lord, nagpapasalamat yun kay Lord. Amen? Pang-apat, God expects that you will serve and obey Him. Magkasama din ho yan, yung paglilingkod at pagsunod. Hindi po pwedeng paghiwalayin ang paglilingkod at pagsunod. Pwede ka bang maglingkod na hindi sumusunod? Hindi, mahirap yun. Ano? Hindi paglilingkod pag hindi sumusunod. So, God expects that you will serve and obey Him. Si Jesus po ay may talinhaga na ikinuwento sa Matthew chapter 21, verse 28 to 31. May isang tao, 2 anak. Sabi doon sa nakakatanda, lumabas ka, magtrabaho sa ubasan. Anong sabi? Ayoko, pero pagkatapos nangyari, nabago daw po ang kanyang isip at siya ay umaroon. Yung ikalawa, ang sabi, opo. Pero, hindi naman sumunod. Sino daw sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanyang ama? Yun daw nakatatanda. Anong ibig sabihin nito? Ini-expect ni Lord na sa 2 anak niya, doon sa ini-expect ng tatay na yon, doon sa 2 anak niya, na siya isusunod. Dahil anak sila eh. Kayo po, mga magulang, ini-expect ninyo ba sa inyong anak na kayo isusundin ng inyong anak? Walang, hindi, bahala siya sa buhay niya. Hindi. Ini-expect mo. Ikaw ay nag-expect. Pinag-aaral mo mabuti ang iyong anak ay makakapasa. Nag-expect ka sa kanila. Alam niyo po ba, tayo bilang anak ng Diyos, si Lord ay nag-expect din sa atin na tayo ay susundin natin siya at tayo ay maglilingkod sa Kanya. Sa Exodus chapter 23, verse 25, ito ay napakasikat na sa ating verse. Ayaw natin ulit-ulitin until it will become a rhema word sa atin. Akong si Yahweh, ang siya lamang ninyong paglingkuran. Anong ibig sabihin niyan? God expects that you will serve Him. Nag-expect si Lord. Kaya nga sinasabi niya, ako lang yung paglingkuran eh. Ay kung magkagayon, anong mangyayari? Gustong-gusto natin yan kasi merong pasasaganain at ilalayo sa sakit at sa mga karamdaman. Pero hindi natin napansin masyado, ine-expect ng Lord na mag-serve ka sa Kanya. And when you meet God's expectation, then God will meet your expectation. Pero paano ma-meet ni Lord yung expectation mo? Gagawin ng Lord yung ine-expect mo, kinakailangan, i-meet mo muna yung ine-expect ni Lord sa iyo at huwag mo itong i-disappoint. Kaya sabihin mo sa iyo katabi, do not disappoint God to His expectation from you. Yung verse na yan, ginamit ni Jesus yan nung siya po ay nasa wilderness. Kasi si Satanas, nag-expect din siya ng paglikuran din siya eh. Kaya gusto niya nga si Jesus maglingkod din sa kanya, sumamba din sa kanya. Eh, kung ikaw ang anak ng Diyos, sige nga, gawin mo to, gawin mo yan. Inuutusan niya si Jesus. Ha? Tapos, yan, tanawin mo yung lahat ng mga magaganda sa paligid, ibibigay ko sa iyo yan, sasambahin mo lang ako. Nag-expect din siya ng
sasambahin siya at paglilingkuran siya. But Jesus rebuked Satan. Anong sabi niya sa Luke chapter 4, verse 8? Sa inyo, sumagot si Jesus, nasusulat, ang iyong Diyos at Panginoon ang sasambahin mo at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kinot ni Jesus ang Exodus 23:25. Sabi, siya lamang ang iyong paglilingkuran. Sabihin mo sa iyong katabi, serve the Lord only. Serve only the Lord. Ibig sabihin, na-expect ng Lord na wala kang ibang paglilingkuran kundi siya lamang. Are you following me? Kaya sabihin natin, wala tayong ibang paglilingkuran kundi si Lord lang. Yan ang ine-expect ng Lord sa iyo, na isa lang ang paglilingkuran mo. Siya lang, walang iba. Hindi ine-expect ng Lord na marami kang paglilingkuran. Ang ine-expect ng Lord sa iyo, siya lang ang paglilingkuran mo. Now, the question is, what will happen when we meet God's expectation? Ano ba ang mangyayari kapag na-meet natin yung expectation ng Lord? Kapag sinabi natin expectation, ito ay yung inaasahan ng Lord na gagawin mo. Basahin po natin ang Luke 12 verse 31. Subalit, pagsikapan muna ng higit sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. So, the first thing that you must do is to meet God's expectation sa lahat na kayo'y pagharian ng Diyos. At anong kasunod? When you meet God's expectation, ibibigay niya sa inyo ang lahat ng inyong pangangailangan. Pray naman ako ng pray. Sabi ni Pastor, magdasal daw ako. Sabi ni Pastor, ganito. Ang tanong, yun bang ine-expect naman ni Lord na gagawin mo para sa Kanya, ay ginawa mo ba? Kung kayo po halimbawa ay magpapatrabaho, magpapakarpintero, ano ang gusto ninyo? Magtrabaho muna sila bago upahan yung karpintero o upahan na muna ninyo yung karpintero bago magtrabaho? Hindi, gusto ko pastor, ipakontrata na Hindi. Di ba? Kasi minsan, di ba, aray pa, bibigyan ako ng advance, tapos hindi mo na nakita, wala na. Ang dami pong ganyang mga Kristiyano, si Lord nagbibigay ng advance blessing, nagbibigay si Lord ng advance favor, pero hindi naman nagpapatuloy. Sabi ng Bible, ibibigay niya ang iyong mga pangangailangan. Next verse, sabi po sa Isaiah 65 verse 24, ang dalangin nila kahit hindi pa tapos. Grabe naman, when you meet God expectation, when you meet God expectation, sabi, ang dalangin mo daw, kahit hindi pa tapos, pakikinggan ng Lord, ibibigay na ang kailangan mo. Halimbawa, kayo, tatay, hindi kayo mag-graduation. Ine-expect ninyo, ang inyong anak, may honor, ine-expect ninyo, aakyat kayo sa stage. Pagkatapos, hindi pala nakaakyat. Walang blow-out. Di ba? Pero dahil yung ine-expect mo sa iyong anak ay natupad. Hallelujah, anak, saan mo gusto kumain? Sige, mag-request ka. Anong gusto mong ipabili? Bibili ito. Bakit? Na-meet yung expectation mo eh. Gayon din si Lord. Sige, anak, anong gustong hilingin mo? Sabihin mo at ibibigay ko sa iyo. Nahal sa amin yung tugas, sasalita pa ka pa lang eh. Ibibigay na daw ang iyong hinihiling. Now, last verse. 1 John chapter 3 verse 22, basahin natin lahat. Go. Tinatanggap. Sino dito ang naniniwalang siya ay may matatanggap kay Lord? Yeah. Sabihin mo sa iyo, katabi, kapatid. May tatanggapin ka buhat kay Lord. Sino ang nananampalataya? Yung nag-e-expect na may tatanggapin kay Lord. Yan ay para lamang doon sa mga taong minimit yung expectation ni Lord. Sabi, tinatanggap natin ang anumang hingi natin sa Kanya dahil sinusunod natin ang Kanyang mga utos at ginagawa ang nakalulugod sa Kanya. Kapatid, when you meet God's expectation, kapatid, hingin mo na kung ano ang gusto mo at ibibigay ng Lord yan para sa iyo. Halilyon, tumayo ka. Lord, I am ready. I am
am willing to meet your expectation. I will not disappoint you, Lord. This year, oh Lord, I will meet your expectation, oh God. At hihigitan ko pa, Panginoon. We will serve you. We will praise you. We will worship you, oh God. Panginoon, we are ready, Lord, to do what you are expecting from us. Are you ready? Are you ready to meet God's expectation? Humanda ka, yung ini-expect mo, automatic na mangyayari yan. As you meet God's expectation, humanda ka, kapatid. Hallelujah! Higit pa doon sa inaasahan mo ang mararanasan mo ngayong taon ito. Hallelujah! Oh, we worship you, Lord. We honor you. Sige, magpasalamat ka kay Lord. Magpasalamat ka doon sa mga nauna ng mga blessing. Marami ka ng mga blessing na nangyari sa iyo. Kung nakalimutan mo magpasalamat, itong oras ngayon para magpasalamat. Kung nakalimutan mo noong purihin siya, itong araw, itong oras, para purihin mo siya ngayon. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord God. We will serve you. We will honor you, Lord. Yes. At kung ikaw ay nagkulang, nagkamali sa buhay, huwag kang lumayo, huwag kang mag-backslide, huwag kang tumalikod, huwag kang umalis sa church. Dahil isa lang ang ine-expect ng Lord sa iyo pag nagkakamali ka. You will return to Him. You will turn your back. You will return to Jesus. You will surrender and repent of your sin. Yan ang ine-expect sa iyo ng Panginoon. Nakahanda na ang pagpapatawad ng Diyos. Nakahanda na ang kilos ng Diyos sa buhay. Yes, Lord. We surrender our lives, Lord. Help us to meet your expectation, Lord. Mangyayari lamang yun kung kami ay kikilusan ng Espiritu. Holy God, move right now in this place. Thank you so much, Father. Bless your people in this place. Tayo lubos na magpakumbaba. Hingi tayo ng tawad. Minsan, lagi tayong nag-i-expect ng kung ano-ano. Nakalimutan natin na ibigay yung ine-expect ng Lord na gusto ni Lord na gawin din natin para sa Kanya. Lord, forgive us. Dahil kami na lang po lagi yung nag-i-expect. Kami na lang po yung laging nag-i-expect, Lord, sa mga gagawin mo. Samantalang, Lord, ikaw pala po, nag-iintay din na may gagawin kami para sa iyo. Patawarin niyo po kami minsan ang daya-daya namin, Lord. Gusto namin kami lang. Gusto lamang namin kami lang. Forgive us, Lord, kung naging malaya kami. Gusto mo din pala, Panginoon, na imit namin yung ine-expect mo bilang kami yung tinubos, bilang kami yung tinawag, bilang kami yung pinagkahala at binigyan ng buhay. Lord, today, we will try, we will do our best to meet your expectation, Lord, from us. Thank you, Jesus. Pwede ba tayo manalangin? Lagyan natin ating kamay sa ating puso. Sabihin natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Dahil ikaw, patuloy na kumikilo sa aking buhay. Pinapaunawa mo sa akin ngayong kalooban. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo. Pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkakamali, sa aking mga masasamang salita, sa aking mga maling pag-iisip. Hugasan niyo po ako ng iyong banal na dugo. Panginoong Jesus, tinatanggap kita sa puso ko bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kumilos ka po sa aking buhay mula ngayong oras na ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Ako na lang po ang mag-pray para sa inyo. Lord, bless these people, O God. Help them, Lord, to meet your expectation. Maraming salamat. Sa iyo ang papuri in Jesus' name. Amen and amen.